Sinaunang kabihasnan sa Egypt. Ang kabihasnang Shang ang unang dinastiya sa China na may naitalang kasaysayan. Kilala ito sa paggamit ng oracle bones, husay sa bronze at jade, at paniniwala sa kapangyarihan ng espiritu at ritual. Balikan natin ang tungkol sa kabihasnang Shang sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Shang tanong, Shang sagot. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin ang kabisera ng dinastiyang Shang na kilala sa mga palasyo at oracle bones? Anyang, lungsod ng mga ritual at tala. Ano ang naiiba sa heograpiya ng sinaunang China kumpara sa Mesopotamia at Indus? Napapalibutan ito ng mga likas na hadlang. Para saan ginagamit ng mga Shang ang oracle bones? Bilang gabay sa mga desisyon ng hari. Alin sa mga ito ang nagpapakita ng husay ng Shang sa paggawa ng kagamitan? Gamit mula sa bronze at ukit sa jade. Bakit tinawag ng mga Chino ang kanilang lupain na Middle Kingdom? Dahil naniniwala sila ang pinaka-sibilisado. Sa silangan ng Asya namuhay ang mga Shang na may malalim na pananampalataya at pagpapahalaga sa ritual. Sa kabilang panig ng mundo, sa gitna ng buhangin at ilog, unti-unti ring umusbong ang isang kabihasnang nag-iwan ng mga piramid, paraon at misteryo. Isang sibilisasyong itinaguyod ng ilog Nile. Handog ng Nile, buhay sa gitna ng baha. Panahon ng pagbaha sa Nile, ang tubig ay umapaw sa mga daluyan at lumaganap sa mga sakahan. Habang ang iba'y natatakot, ang mga sinaunang Egyptian ay naghahanda hindi para lumaban, kundi upang tanggapin ang biyayang dulot ng baha. Si Seta, isang batang taga-Kanayunan, ay hindi maintindihan kung bakit tuwang-tuwa ang kanyang lolo habang binabaha ang kanilang taniman. "Lolo, hindi ba't sinisira ng tubig ang mga bahay at daan?" tanong niya. Ngunit ngumiti lang ang matanda habang ipinapahid ang banlik sa kanyang palad. Ito ang tinatawag nating kemet o itim na lupa. Kapag natuyo ito, dito tutubo ang ating pagkain. Dito tayo mabubuhay. Lumipas ang mga araw at unti-unting umatras ang baha. Sa lugar kung saan may putik ay tumubo ang unang ani ng taon, trigo, barley, flax. Napagtanto ni Seta na ang baha ay hindi isang parusa, kundi isang paanyaya ng ilog na alagaan ito upang patuloy itong magbigay ng buhay. Ang kwento ay hango sa katotohanang taunang pagbaha ng Nile ang dahilan kung bakit nagkaroon ng matabang lupa o kemet at naging posible ang agrikultura na siya namang ugat ng kabihasnang Egyptian. Ang kabihasnang Egyptian ay nabuo sa paligid ng Nile River, ang pinakamahabang ilog sa daigdig. Ang ilog ang tumutulong sa pagtatanim, paglalakbay at pagkakaisa ng mga pamayanan. Dahil sa malaking tulong nito sa araw-araw na buhay ng mga sinaunang Egyptian, tinawag itong Gift of the Nile ni Herodotus. Bukod sa ilog, mahalaga rin ang lokasyon ng Egypt. Pinalilibutan ito ng malalawak na disyerto na nagsilbing likas na harang laban sa mga mananakop. Bagamat naging limitado ang ugnayan nila sa ibang kabihasnan, nakatulong ito sa pagpapanatili ng kanilang kaayusan at kaligtasan. Upang mapakinabangan ang tubig ng Nile, gumawa ang mga Egyptian ng mga kanal, irigasyon at imbakan. Dahil na rin sa proteksyon ng disyerto, unti-unting umunlad ang kanilang pamayanan.
Dahil sa pag-unlad ng pamumuhay sa paligid ng Nile River, unti-unting nahati ang sinaunang Egypt sa dalawang bahagi. Ang Upper Egypt sa timog na makitid at matataas ang lupain at ang Lower Egypt sa hilaga na malawak at mababang latian malapit sa Mediterranean Sea. Bawat kaharian ay may sariling pinuno at simbolo. Ang white crown o headget para sa Upper Egypt at red crown o desheret para sa Lower Egypt. Noong 3100 BCE, pinag-isa ni Haring Menes ang Upper at Lower Egypt. Bilang sagisag ng pagkakaisa, isinuot niya ang double crown o shkent na pinagsamang puti at pulang korona ng dalawang kaharian. Egyptno mo ba? I-match kung ano ang Egyptno mo sa Hanay B. Pinakamahabang ilog sa sinaunang Egypt, Nile River. Tawag sa Egypt dahil sa biyaya ng ilog, Gift of the Nile. Rehiyong makitid sa timog ng Egypt, Upper Egypt. Rehiyong malapad sa hilaga ng Egypt, Lower Egypt. Hari na nagbuklod sa dalawang kaharian, Menes. Koronang pula at puti na nagkakaisang Egypt, double crown. Koronang sumasagisag sa Lower Egypt, red crown. Koronang sumasagisag sa Upper Egypt, white crown. Natural na proteksyon laban sa dayuhan, disyerto ng Egypt. Dagat na dinadaluyan ng Nile River, Mediterranean Sea. Pinag-isa ni Haring Menes ang dalawang kaharian at itinatag ang kabisera sa Memphis. Hudyat ng pagsisimula ng pamumuno ng mga paraon at pag-usbong ng mga dinastiya sa Egypt. Tatlong panahon ng sinaunang Egypt. Lumang Kaharian. Dito nagsimula ang pamumuno ng mga paraon bilang God King, tagapamahala ng kaayusan, katotohanan at kalikasan. Tinawag ding panahon ng piramide. Ilang halimbawa nito ay ang Step Pyramid of Djoser at Saqqara at Great Pyramid of Khufu. Gitnang Kaharian. Tinawag ang mga paraon bilang shepherd of the people o tagapangalaga ng mga tao. Pinaunlad ng kalakalan at nakilala din ito bilang panahon ng Maharlika. Ilan sa halimbawa si Mentuhotep II o tagapagtatag ng Middle Kingdom at si Amenemhat I na nagbigay diin sa pananampalataya na kumikilala sa iisang Diyos na si Amon. Bagong Kaharian o panahon ng ekspansyon at kapangyarihan. Nakilala din bilang panahon ng imperyo. Ilan sa halimbawa ng mga paraon sa Bagong Kaharian ay sina Hatshepsut na kauna-unahang babaeng paraon na namuno bilang tunay na pinuno, si Thutmose III o kilala bilang Napoleon ng sinaunang Egypt, at si Ramesses II na pinamunuan ang labanan sa Kadesh laban sa mga Hittite. Pharaoh-tastic. I-match ang bawat pharaoh sa Hanay A sa tamang ambag sa Hanay B. Djoser, Step Pyramid. Khufu, Great Pyramid. Mentuhotep II, muling pinag-isa ang Egypt. Amenemhat I, pinalakas si Amon. Ahmose I, pinalayas ang Hyksos. Hatshepsut, kalakalan at obelisk. Thutmose III, pinalawak ang imperyo. Akhenaten, pagsamba kay Aten. Ramses II, kasunduan ng kapayapaan. Cleopatra VII, huling paraon ng Egypt. Nile Larawan, pamana ng kabihas ng Egypt.
Batay sa larawan at kahulugan, tukuyin ang ambag o pamana ng sinaunang kabihasnang Egyptian. Sistema ng pagsulat gamit ang mga simbolo at larawan. Hieroglyphics. Paniniwala sa higit sa isang Diyos, polytheistic. Proseso ng pag-eembalsamo ng katawan bilang paghahanda sa kabilang buhay, mummification. Napakalaking libingan ng mga paraon na gawa sa bloke ng bato, pyramids. Batong may 3 uri ng sulat na naging susi sa pag-unawa sa hieroglyphics, Rosetta Stone. Kalipunan ng mga dasal at himno na ginamit sa seremonyang kaugnay ng kabilang buhay, Book of the Dead. Hieroglyphics, polytheistic, mummification, pyramids, Rosetta Stone, Book of the Dead. Kabihasnang Ehipto. Nailalaman mo ba? Puna ng patlang ng tamang sagot. Ang kabihasnang Ehipto ay umusbong sa lambak ng ilog, Nile, na nagbigay ng matabang lupa, tubig at proteksyon mula sa mga mananakop. Nahati ito sa Upper Egypt sa timog at Lower Egypt sa hilaga, na pinagbuklod ni Haring, Menes at itinatag ang kabisera sa Memphis. Nahati sa luma, gitna at bagong kaharian ang kasaysayan nito. Kabilang sa mahalagang ambag ng mga Ehipsyo ang hieroglyphics, kalendaryo, irigasyon, medisina, pyramid at mummification na nagpapakita ng kanilang mataas na antas ng karunungan at paniniwala sa kabilang buhay. Handog ng Nile, hamon sa ating panahon. Ginamit ng mga sinaunang Egyptian ng mga likas na yaman ng kanilang kapaligiran upang umunlad. Nagtayo sila ng irigasyon, imbakan ng tubig at matibay na estruktura tulad ng piramide. May pananalig din sila sa kabilang buhay, kaya't buong puso nila itong pinaghahandaan. Sa panahon ngayon, paano ka rin naghahanda para sa iyong kinabukasan? Paano mo pinahahalagahan ang mga biyayang mayroon ka? Iugnay ang iyong sagot sa mga pagpapahalagang ipinakita ng mga Egyptian. Kung ang mga sinaunang Egyptian ay naghahanda para sa kabilang buhay, ikaw, handa ka na ba para sa kinabukasan?